glory belong to Jesus. Says Lord, palabagan natin ng Diyos. Ngayong gabi sa pamilya niyo. So, ngayong gabi sa tapos ka nato. Salamat sa pamilya Diyos na itagaan sa kanilayon na malayang nasimbang ng imahe. Salamat sa pamilya Diyos. O atong sentro, itong nasikaan sa mga pagdayang nasimbang ng imahe. Salamat sa pamilya Diyos. O sa sugod, mag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko nagbimawa ng mga Diyos ang wala kaya sa pinagbihin buwan sa langit siya. Diyos ng Ram, sa sikap, Diyos ng Pagpustos, Diyos ng Sayang, Diyos ng Sangga, sa Church, may gabi, pinakamama naman sa Panginoon. Salamat o Diyos sa dahil ngayon sa mga gabi, magdayang ng sigurong imahe, salamat kayo mga Diyos. Hallelujah, hallelujah, Diyos, hallelujah. Ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, sa Bible study, brothers, mabuhi, sa mga members mo ka ng tusang prayers ang mga panibawang God at kabukabat ka na mo Diyos. Ang pinigili, petition kami, ilagay sa disgrasya at talagang pagkasigitan. Pagkuha mo papagkatlan at sa kayos ng taluro. Ganang God, ang isa ng islamatan, na ang dapat sa mga Panginoon Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus, we pray, amen. Praise God. Kaya natin i-believe namin siya ang nagiging sa praise and worship. Kaya praise God, mag-iisa tanan atong daygon, atong buhi, o dalaygon ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every worship to our Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. And praise to our God.
Hallelujah. Praise the Lord. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to remove. Make me a vessel fit for God. That I might shine for you as morning glow. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I lift my heart in full surrender. All that I hold dear, I give to you. Unify my heart and make me holy. May I be one the words pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I the splendor of a king, love and majesty, and all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness
Praise the Lord. Ang kabayapan, dakilang pag-ibig, pagmamahal ng pagkatawa, mapagpalang mula sa ating dakilang Diyos ay sama sa atin sa gabi ito, mga minamahal. Amen? Shout to Lord. Palabayan at ang Diyos mo. Thank you, beloved and sentinels. Thank you, beloved mami, sa pagdalas ng praise and worship. Talaga tayo sa ating Bible study. Ating Bible study ay sa book of Deuteronomy. Patuloy po ang ating pag-aaral sa book of Deuteronomy. Ating pag-aaralan ngayon ay Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 13 po mga naman. So, okay lang ba tayo? Tayo ba ay nasa mabuting kalagayan ngayon? Amen? Palapagan natin din ng Diyos. Shout Lord. Bakit? Bakit tayo natutuwa, no? Kasi nangyayari yung mga salita natin dakilang Diyos ngayon sa Iran, no? Sa Iran po, mga minamahal, no? Alam naman natin ang Iran ay maraming mga salita niya, maraming mga di ba? Hindi naman yan lahat mga ibang lahi. Marami ng mga salita niya, no? So may mga tugod ng salita. So parang doon natutupad yung Book of Daniel, no? Di ba? Pagkatapos ng kasuklam-suklam na bagay na ipapasok sa tao, magkaroon ng kasuklam-suklam na mangyayari, parang doon sa iba, no? Although marami din mga naapektuhan doon sa bagay na ipinasok sa katawan ng tao. At marami ngayon, no, buong mundo, no? Pero ang labis na apektuhan ngayon ay ang bansang Iran dahil napakaraming namamatay, no? Then una-una yung Ukraine at saka Russia, talagang napakaraming namatay dyan sa war na yan. Yan din ay alinsunod, no, sa Book of Daniel, no? Eh, pagkatapos din kasi yan sa pagpasok ng kasuklam-suklam na bagay sa tao, no? So, parang dyan nangyayari yung mga propesiya. Ang Iran ngayon na maraming namamatay. At mayroon pang banta, no, na patuloy nanganganib ang mga tao sa Iran. At kung sakaling tutuhanin ng US, ng presidente ng beloved president ng US, beloved Trump, mas matindi pa ang
mangyayaring patayan. No? So, hindi natin alam kung anong mangyayari kapag talagang tutuhanin, no, ng bansang Amerika ang pagtulong sa mga tao sa Iran. Tayo dito, magpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Ayan yung mga sinasabi natin noon eh. Hindi naman kasali ang bansang Pilipinas, madadamay lang siya dahil sa kagutom, famine, sa epekto ng mga giyera, ng mga mangyayari, ng mga kasuklam-suklam na pangyayari. Kaya sabi nga sa book of Prophet Isaiah, ang bansa Pilipinas, ang silangan, no? Silangan, tayo ay nasa silangan, ay magpapasalamat sa Diyos. Salamatan natin na hindi nangyayari sa atin yan. No? Yung nangyayari ng Iran. Yun daw loaf of bread doon. No? Yung loaf of bread lang po mga minamahal, ilang thousands, no? Or umabot ba ng million ang kasi million na daw ang halaga ng isang dollar lang doon. Ganyan katipid yung inflation rate sa Iran, mga minamahal, no? Kaya nag-close na yung mga establishment at napakaraming kalagkanan yung mga nag-aaklas, nagbibilga. At pinapatay naman, no? Nirarat-rat ng mga ng gobyerno yung sarili nilang mamamayan. No? Wala nang internet, putol, walang telepono, wala lahat, maliban lamang sa yung kay Elon Musk na ano ba yan? Starlink. Kaya nakakuha pa rin ng information, no? Kahit na-restricted dahil sa Starlink. Napakahirap ang buhay ng Iran ngayon, mga minamahal. No? Siguro maraming naggugutom na ngayon, wala nang kain, pinapatpatay pa, pinagbabaril na walang awa. No? Ang bumabaril ay ang kapwa Iranian. Napakasakit po niyan, mga minamahal. No? Ang kapwa mo, kadugo mo, ay siyang papatay sa iyo. Gobyerno pa. Kaya yung bansang Amerika ay umalma sa mga kaumal-dumal na mga patayan. Tayo naman, ang posisyon natin ay posisyon, no, na pinanahawakan natin ay siyempre mula sa wisdom ng ating dakilang Diyos. No? Kaya sinasabi natin, burahin ang dapat burahin. Yan po mga. Kasi ganyan yung kapamaraanan ng Diyos. Burahin ang dapat burahin. Yan po mga. So, hindi kasi magiging maayos, no, ang takbo ng buhay kapag may mga masasama. No? Kaya sa Bible, ang kapamaraanan ng Diyos ay talagang pinapapatay ng Diyos. No? Pero, yung ating pag-aralan ngayon iba. Kasi, hindi naman puro patay ang kapamaraanan ng Diyos. Kaya yung kanyang bayan ay inutusan niya. Binigyan niya ng alituntunin. Tungkol naman sa aksidente. Kung baga aksidente mo, yung hindi intentional na nagawa mong kasalanan, nakapatay ka o naman, no?
kapag hindi intentional, mayroong instruction ng Diyos, yung tinatawag na sa atin ngayon, parang distiero, no? Pero sa kanila, lugar na lungsod na tanggulan. So, gumagawa sila ng lungsod, nag-assign sila ng lungsod, kung saan, halimbawa, ikaw ay aksidente nakapatay, no? Pupunta ka roon, hindi ka lang papatay ng Diyos kasi hindi naman intentional yung paggawa ng pagpatay, no? Kasi intentional. Ito po yung ating topic ngayon, no? Ating topic. No? Kasi ang intentional, iba, yun yung ginagawa ng Iran ngayon na pinagpapatay yung kanilang mga mamamayan. No? Talagang intentional po yan. Masama po yan. Kaya sinasabi natin, ang wisdom ng Diyos, pumaraan ng Diyos ay burahin ang dapat burahin. Yan po mga naman. So, alam naman natin yung presidente ng bansang Amerika, noon pa man ay sinasabi na natin siya ang pag-asa, no? Yan yung wisdom na nakarating sa atin, no? Na ibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ilang assassination na atin, no? Meron naman ngayon yung Air Force One pa. Sinabutahi at nagkaroon ng problema yung electronics system. No? Buti, naliti kaagad at nakabalik, no? Nakalanding ko kaagad. No? So, sabog sana kasama ang presidente ng bansa Amerika. Yung during election, di ba? May sniper, no? So, lahat yan yata ay inako ng Iran, no? Yan po mga minumahal. So, talagang panganin, no? Pero, kapag kasama mo ang Diyos, di ba? Pinag-aralan natin yung buhay ni Gideon, buhay ni Jephthah, buhay ni King David, no? Yung mga ginamit ng Diyos. Di ba? Hindi basta-basta. No? Kaya, pangalawa na, no? Ang assassination na atin, no? President Trump, pero hindi nagtagumpay dahil yun nga, alam naman natin na kapag ang Diyos ang kasama, no, ng isang Pangulo ay walang sino man, no, na magtatagumpay sa maitim na banat. No, kaya yan, makikita natin, no? Kasi sinasabi pa natin noon, no, tungkol kay President Trump. So, alam natin yan, no? Siya ay ginagamit ng Diyos. Kasi kapag walang gamitin ng Diyos upang maging maayos ang mundo, walang katakutan ang ibang mga tao, ibang mga bansa, talagang chaos, no? Kasi magpataas lang sila ng kanilang mga ihi. Kung gusto pataas ng garbo, pataas ng kayabangan. Kasi walang kinakatakutan. Pero kapag may bansang kinakatakutan, tulad ng Amerika, ayan. No? So, isa lang naman talaga ano niya, no? Kapag yung solusyon, kapag ang Amerika na ang tatapos. Kaya yung posisyon, yung wisdom, yan yung posisyon natin, stand natin, burahin ang dapat burahin. Kasi ganyan talaga kapamaraan na
paksa ngayon ay tungkol sa ay tutunin ng Diyos sa mga hindi sinasadyang pangyayari na kumahantong sa kamatayan. Ito po. Kaya atin po itong sama-samang pag-aralan upang magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa ang tuntunin natin ng bilang Diyos. No? Yan po mga member. Ang mga lungsod na tanggulan. Kapag tinipon na ng Panginoon na inyong Diyos, ang mga mamayan na ang mga lupain ay ibinibigay niya sa inyo. At kapag napalayas na ninyo sila at doon na kayo naninirahan sa kanilang mga bayan at mga bahay, pumili kayo ng 3 lungsod na tanggulan. Ito na po yung mga lungsod kung saan doon magtago, no? Yung mga nakapatay na hindi sinasadya. Lungsod na tanggulan sa lupain ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na angkinin ninyo. Hatiin ninyo sa 3 distrito ang lupain ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na may isang lungsod na tanggulan sa bawat distrito. Ayusin ninyo ang mga daan papunta doon para ang sinumang makapatay ng tao ay makakatakas papunta sa isa sa mga lungsod na iyon. So ito yung pagtutunin noon. Pero ito po ay hindi na applicable ngayon. Kasi iba na ang batas na mayroon ngayon. Ang batas na mayroon ngayon ay batas ng gobyerno natin. No? So lahat, halimbawa, ikaw ay nasa bansang Pilipinas nakatira, of course, ikaw ay sakop ng batas ng ating gobyerno. Halimbawa, pag yung krimen, yung crime ay under sa revised penal code or criminal law. Yan po mga naman. Under sa criminal law po mga ng ating bansa. Pero noon, iba yung sa kanila kasi meron silang ibang batas. Ngayon, iba din. Hindi naman pwede na susundin natin ito. Magkaroon tayo ng lungsod na tanggulan at kapag nakapatay ay pumunta doon, hindi naman yan ang bayad batas ngayon. Kapag nakapatay ka, i-determine pa yan. No? Whether or not na ikaw ay anong kaso, no? Ikaw ba ay yan ba ay intentional, no? O yan ba ay sa kapabayaan mo, reckless, no? Recklessness. Yan po mga may naman, no? So kapag iba-iba kasi dyan ang mga provision dyan, hindi naman na kung kinakapatay ka, pasok ka agad, ganyan ang mangyayari sa'yo, hindi. No? Kasi dadaan mo yan sa kaso, no? Paglilitis. Yan yung sa atin ngayon. Kaya itong batas na ito, pamaraanan natin nagdalang Diyos noon ay hindi applicable ngayon. No? Yan po mga naman. Kasi mayroong hustisya, no? Na umiiraw ngayon, no? Based sa batas, no? Kung ano man yung na-violate mo, halimbawa,
law, ayan yun. Pasok yung criminal law dyan. No? Kung contract naman, no? Eh di, kung anong obligation mo sa kontrata na yan, di ba? Doon naman yan ibabase. No? So, iba-iba. Yan po mga minamahal. No? So, dinify na yan sa ating batas ngayon. Hindi na tulad sa noon na ganito lang ang tuntunin. Simple. No? So, yan nga. Ito yung guidelines sa distrito. Magkaroon ng sa tatlong distrito ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na may isang lungsod na tanggulan. No? So yan po mga naman. So tatlong distrito dapat may isang lungsod na tanggulan. No? Yan po mga naman. Bawat distrito, no? Dito, may isang lungsod na tanggulan sa bawat distrito. So may tatlong distrito, tatlong lungsod. Ayusin ninyo ang mga daan papunta doon para ang sinumang makapatay ng tao ay makakatakas papunta sa isa sa mga lungsod na iyon. Kung nakapatay ng tao ang kanyang kapwa nang hindi sinasadya, ito na po, papasok na po dito. May kondisyon. Hindi lahat ng nakapatay ay pumunta roon. May kondisyon po. No? Kung nakapatay ng tao ang kanyang kapwa nang hindi sinasadya at hindi dahil sa galit, makakatakas siya papunta sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Ayan po mga naman. Parang similar sa distero, pero iba naman yung distero kasi may specific yun. Kung saan ka nakapatay, hindi ka pumunta roon. At yan po ay i-order ng court. No? At mayroon din term. Ilang taon o di ba? Na hindi ka pwede pupunta roon. Nakalagay po yan no, sa order ng judge or decision. Yan po mga meron. Ang keyword dito, nakapatay na hindi sinasadya. Ito po yung napaka-importante kasi baka sabihin na ganyan pala, mayroon pala ng Diyos na ganyan eh. So, hindi lahat ng patayan ay makaamin ng ganito sa panahon nila. So sa ating panahon ngayon, of course, napakaraming batas na kung saan pwedeng yung sitwasyon ng iyong nagawang mali, papasok doon. Iba-iba yung rules doon. Yung remedy, no? Yung penalty, lahat. No? Yung proceeding, iba-iba din kasi magdidepende po yan. No? Ano yung mga kailangan, may ebidensya. Bawat crime, iba-iba kasi. No? Yan po mga kailangan. At mayroong mga kailangan masatisfy mo. No? Hindi basta-basta lang na tulad ng kanilang mga tuntunin noon. Iba na ngayon, mas mahigpit, mas mabusisi. No? Upang talagang papangalagaan no? Yung karapatan ng tao. Maging akusado man o maging
biktima man. So yan po. Kasi hindi naman na basta-basta yan eh. Pero sa kanila noon, simple lang. Basta hindi sinasadya, punta ka doon. Ibig sabihin, doon ka magtago. Ano ibig sabihin, bakit doon ka magtago? Kasi, siyempre yung mga biktima, yung relatives ng biktima, siyempre maghihiganti yun eh. Inapatay mo yung halimbawa, kamag-anak or kapatid, no? O yung ama, yung ina. Siyempre yung mga anak maghihiganti. Yung mga kamag-anak, kapatid, no? Magulang, maghihiganti. Kaya, upang hindi magagantihan or lalong lumala, mayroong utos ang Diyos na magkaroon ng bahay tanggulan. Doon pupunta yung nagkasala na hindi naman niya sinasadya. Pero kapag sinasadya, ibang usapan naman yun. No? So yan po mga naman. Hindi siya magagantihan, hindi siya masasaktan, hindi. Walang, kasi nandun siya doon sa bahay tanggulan, simple siya doon sa mga relative ng kanyang napatay. So, yan po ay tungkol sa hindi sinasadya. Tungkol sa pagpatay na hindi sinasadya. No? Kung ang isang tao ay pumunta sa kakawayan para mangamay kasama ang kanyang kapitbahay at habang pumuputol siya ng kahoy ay biglang natanggal ang ulo ng palakol niya at natamaan ang kapitbahay niya at namatay. Ito, pwede siyang makatakas papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan at walang makakabalakit sa kanya noon. So ito yung example. Ito yung example na nakapatay na hindi sinasadya. Halimbawa nga daw, nasa gubat kayo, namumuto ng kahoy, may kasama ka, hindi inaasahan na naputol yung balakol mo, halimbawa yung atsa, yung axe. No? Naputol, tapos biglang tumama doon sa ulo ng kasama mo. Wala ka namang intention na patayin yung kasama mo. Di ba? Hindi yun sinasadya. No? Papasok yun doon sa carelessness. No? Careless. Kaya, sa batas natin, yan po ay reckless. No? Reckless po yan. No? So, natamaan sa ulo ng palakol at namatay, hindi sinasadya. Yan po. Pwede siyang mag-avail doon sa bahay tanggulan para hindi siya mabalikan sa mga galit ng mga kamag-anak. Ito po ay napagandang noong unang panahon. Pero ngayon, iba. Kasi nilitisin ka, ikukulong ka, dapin ka ng pulis, kailan ng kaso, ikukulong, yan po mga may naman. So yan po ang mangyayari ngayon. Hindi tulad dati. Iba na ngayon. Mahaba ang proseso at mabusisi, mahirap, kailangan ng pira, kailangan ng abogado, kailangan ng mga witnesses. Marami. No? Kaya mabusisi, mahirap. Dito na doon, dito ka na doon. Yan po mga
punta ka na sa bahay tanggulan upang mailigtas yung sarili mo sa mga kamag-anak na gustong bumati. No? Yan po mga minamahal. Kung ang lungsod na tanggulan ay malayo sa taong nakapatay, baka habulin siya ng tao na gustong gumanti sa kanya at mapatay siya. Yan po mga minamahal. Yan po yung purpose para hindi mangyayari ito. Pero hindi siya dapat patayin dahil hindi sinasadya ang pagkakapatay niya at wala naman siyang galit sa napatay. No? So walang galit, walang intensyon. Saan ba kukunin mo yung yung ebidensya mo na sinadya niya yun. Wala naman siyang galit. Bagkus kasama sila. Siguro kasama kumain, kasama magdalakan, no? Walang motibo, no? Kung saan magliling na iyan ay sinadya. Yan po mga minamahal. So, ito ang dahilan kung bakit po kayo inutosang pumili ng tatlong lungsod na tanggulan. Lalawagin ng Panginoon inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno at magiging inyo ang buong lupain na ipinangako niya sa kanila. Gagawin ito ng Panginoon inyong Diyos kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na inuutos ko sa inyo ngayon. Na mahalin ninyo ang Panginoon inyong Diyos at mamuhay kayong lagi ayon sa kanyang pamamaraan. Kapag lumawak na ang inyong lupain, magdagdag pa kayo ng 3 pang bayan na tanggulan. Gawin ninyo ito para walang inusinting tao na mamamatay sa lupain ninyo na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana at para hindi na kayo magkasala kung may inusinting tao na mapatay. No? So, kasalanan pala, no? Kapag halimbawa may taong inusinti, kapag nakapatay ka, hindi naman sinasadya, inusinti pala ang turing sa'yo. Innocent. Kasi wala ka namang, hindi mo naman gusto. Hindi mo ginusto yun. Aksidente lang. Hindi mo sinasadya. Yan po mga naman. So, ito yung kondisyon, no? Magiging maayos ang maging mabuti ang kalagayan nila doon sa lugar na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kung susundin nilang mabuti ang lahat ng utos na inuutos ni Prophet Moses sa kanila. Mayroong magandang reward. Magandang reward. So, mga pagpapala, mahaba ang buhay, napaganda kapag sumunod sa ating dakilang Diyos. Kahit ngayon, ganun pa rin. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi po siya nagbabago. Kahit ngayon, kapag ikaw ay sumusunod sa ating dakilang Diyos, matatamasa mo talaga ang kanyang dakilang pag-ibig. Yan po mga meron. So, kaya
yung sinasabi ni Prophet Moses na kaya mahalin ninyo ang Panginoon inyong Diyos at mamuhay kayong lagi ayon sa kanyang mga pamamaraan. Ano ba pamamaraan ng Diyos? Laging nasa katuwiran. No? Laging nasa katuwiran. Yun yung pamamaraan natin dakilang Diyos. No? So, hanggang sa paglawak, no? Paglawak ng lupain, paglawak ng mga tao, ganun pa rin, no? At magkakaroon pa ng iba pang mga lungsod na tanggulan o bayan na tanggulan. Gawin ninyo ito para walang inusinting tao na mamatay sa lupain ninyo. So, kasi kapag pinatay yung nakapatay na hindi naman sinasadya, inusinti kasi siya dyan eh. Hindi naman niya alam, hindi niya sinasadya, hindi niya gusto. So, magiging ang tingin ng Diyos dyan ay inusinti siya. So, kapag namatay yun, may namatay na inusinting tao sa lugar na ibinigay ng Diyos, no, sa kanyang mga lingkod. So, hindi maganda. Kaya yung iniwasan ng Diyos. No? Gawin ninyo ito para walang inusinting tao na mamatay sa lupain ninyo na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana at para hindi na kayo magkasala kung may inusinting tao na mamatay. Ngunit kung ang isang tao ay napupuot sa kanyang kapwa at inabangan niya ito at pinatay, at pagkatapos ay tumakas siya papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan, kailangan ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. Iba naman kapag intentional. Tapos pumunta doon sa bayan tanggulan, intentional. Gumawa ka ng karumalduma, hindi pwede. Kailangan palabasin siya, no? At i-turn over doon sa biktima, no? Sa mga kamag-anak ng biktima para patayin din. No? Di ba? Yung kautos natin na Diyos talagang strong, no? Hindi basta-basta. No? Yung mga parusa dito, hindi basta-basta. Kasi upang maging maayos ang isang komunidad, yan po mga minamahal. So kaya, restricted. Kapag intentional, nakapatay ka, pupunta ka doon sa bahay tanggulan, hindi pwede. Kasi ang bayan tanggulan ay para lamang sa mga inusinti. Yung hindi sinasadya ng mga kasalanan tulad ng pagpatay. So, napupuot, simple, hindi naman yan masasabing inusinti kasi napupuot siya eh. Inabangan niya eh. Intentional po yan. Yan po mga mga. Kapag ganyan, ay meron po tayong batas, no? Na uusig sa kanya. Kailangan ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. So ito yung kapag isang mamatay tao na masama pupunta sa bahay tanggulan, hindi pwede. Kailangan papalabasin siya. Hindi siya pwede mag-abil kasi siya ay masama. Yan. So ipakuha siya ng mga taga-pamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. So,
talagang walang ligtas. Huwag kayong maawa sa Kanya. Kailangan alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inusinting tao para maging mabuti ang inyong kalagayan. So, yan nga yung mga sinasabi natin noon pa na lagi tayo pinapaalalahanan, no, ng ating dakilang Diyos. Hindi porket naglilingkod ka, so magpapakaapak ka na lang. Hindi porket naglilingkod ka sa ating dakilang Diyos, basta-basta ka na lang na sisirain ng kapwa. Hindi pwede ganyan. So, kailangan na lumaban ka rin. Hindi naman na para ka lang dyan na kapag-apakan na. So yan po mga minamahal. So, kaya dito sinasabi talaga, huwag kayong maaawa sa Kanya. Kailangan alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inusunting tao para maging mabuti ang inyong kalagayan. So, simple lang ito. Tulad din ng mga nangyayari, no? Yung war on drug, at saka yung mga may mga civic brigade, no, sa local na gumagawa ng mga paglilinis, no? Yan po mga meron. Kasi kailangan yun. Alam na naman yung mga inosente ang madadamay, no? Tapos yung mga inosente, yan yung mawawala. Tapos yung mga masasama magkakari, no? So hindi ganon. Yan po mga meron. So sa ating panahon ngayon, nasabi ko na iba nga, kasi meron na tayong may error na batas. Hindi na tulad noon na tayo yung magpapasya ayon sa kung ano man ang source ng ating batas, no, na sinusunod. So tayo magpapasya. Yan po mga mga. Pero kapag ikaw ay nililingkod sa ating dakilang Diyos, of course, susunod ka sa batas ng sanlibutan. Susunod ka sa batas ng sanlibutan. Hindi ibig sabihin na nababasa mo ng ganito, hindi ka susunod sa batas ng sanlibutan. Ang mayroon na batas ngayon ay ang batas ng sanlibutan ng gobyerno natin. Kaya, kailangan mong sundin. No? Kaya ngayon, nagkakagulo dahil napakaraming yung politika natin hindi stable. No? Yung mga sympathizer, sobrang kumbaga, wala sila nakukuha, no? Kapag halimbawa, usis na sa kanilang mga politiko, wala sila nakukuha. Napapala dyan, wala namang benepisyo dyan. Yan po mga meron. So kaya dapat isang tabiya. Pagkatapos ng eleksyon, tapos ang usapan ng eleksyon. Pero ngayon iba eh. No? May nabasa nga ako.
nabasa ko kung totoo na nagkaroon ng health problem ang Pangulo natin, mahal na Pangulo natin, tapos yung mga comments sa mga comment ay sobrang napakasama. No? So hindi ganun. Tapos sa kasing eleksyon, suportahan natin yung kung ano yung nandyan. Yan po mga ganun. Kasi magdudulot po yan ng lalong hindi maganda. Maliban na lang kapag alam mo na meron ka ng ebidensya na ganyan, so mag-iiba yung tingin mo sa tao. Pero yung mga issue-issue dyan, mas maganda pa na manahimik na lang tayo. Kasi nagsasalita tayo tapos hindi naman totoo, wala tayong pinahawakan na prueba, tayo naman ang magiging kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Yan po mga hindi kalugod-lugod sa mga mata natin na kailang Diyos. Yan po. So, sayang yung ating paglilingkod sa ating kailang Diyos. Kaya, maging focus lang tayo sa ating paglilingkod. Ano man yung mga nangyayari sa ating paligid, magmasid lang. Pero huwag yung talagang medyo hindi na maganda na nag-isaw-saw ka na, hindi mo naman alam kung ano yung mga katotohanan. So naririnig mo lang. So hindi maganda ang inudulot. At magre-reflect yan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya manatili tayo na magtiwala ang mga pamalaan natin dakilang Diyos. No? Yan po yung ating laging gawain sa ating pamumuhay. No? At upang makasunod tayo sa kalooban natin dakilang Diyos. Wait natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are God.
God's lands with Jews and Brahmins and South and Jacob. Diyos na pwede po sa Diyos na istay. Diyos na sa hanggan sa aming church may gabi, pinagmamahal naman sa Diyos. Salamat o Diyos sa mga pulong ng mga talinghogan, tilit-tilit ng mga mga kawang, may tisog sa mga sangkasik, mga magagamit sa pinag-iwi o yun sa mga balasik, mga balikman, mga patugang sa musay. Matulog ka na ako sa pagkikumpang kanyang pagsunod ng tuloy sa Prince ng mga 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 sa mga sa mga pamilya at church. Kung sa mga tao sa may bagdali, kasama. Kung sila kami sa mga kalapasan, sa pulong mo at yung magkakamagal sa tibok ng puso, tibok ng singkasik, tibok ng nagara ka naman yung simbahan dahil kung saan natin. Tayo mo chance na natin kung nagbayang kayo. Sige kami, kung na kami. Nagalang ito sa litan kanina. Kabayan ng Diyos, mag-aamas ng sikretan sa luwas ng problema. Wala siya ng salvo sa ikatan. Tapos ko yung manunod sa mga pag-aan ng Diyos. Kaya ikaw mag-uwan ka naman sa mga kanibahan ka. Ang Diyos, pag-aman mo. Ang tulog mo yun sa among padayon na pag-simpa ka rin mo ka hallelujah, yung magagawa ba na. Kung nasigon ka na yung Diyos, kaya wala kayo mahimok mo na ito. Tanagano, di ang isalig sa mata, na mga damat sa kanabahan, Diyos. All the highest, best honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So, nadako tayo sa pagbibigay ng mga memorabers. Atong tawag si Beloved Angel siya ang magbibigay ng memorabers. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. First John 2 verse 17. The world and its desires pass away, if ever do God's will remain forever. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift, so that no one can boast about it. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Praise God. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus' name alone. Acts chapter 4 verse 12. Salamat sa Panginoon Diyos. Salamat sa kadaugan ng ihatag sa Panginoon Diyos sa pagkalibangan. Salamat sa puso'ng kabasko kayo sa lawas. Salamat sa balaan ng presensya sa ating mga pupuri. Salamat ng pagkakila ng parangalan sa atong bigay ng Diyos. O ngayon, ang tanan, ihatag sa tubig ng Diyos sa magkagutol sa kinabuhi. O sa ihatag sa tubig ng Diyos padayon, mabalik ka nato, mag-aaping proteksyon, magalayag ka nato sa mga tao na ng Espiritong Baratan,
Pagkatapos naman ay pingan, proteksyonan sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, sa atong mga paglakaw, sa kadalanan. Hinawat nga tubig ng Diyos ka naman ay mag-aaping proteksyon ka nato. Kung hinawat nga tubig ng Diyos pa dahil mag-ubad ka nato sa panibawang ugma, hinawat nga kanon ay tasigon tas tubig ng Diyos o sa pagpagkatulog sa tibok gabi, pingan proteksyon sa tubig ng Diyos. Pagpamatas na sa iyo sa butagon, malayo sa diskas sa katulog ng Diyos kita. Pagpalayan ang tubig ng Diyos sa tanan, mag-ubad ka nato, mag-aayos sa ipatihan sa iba sa mga problema. Problema sa ipatihan, mga talbos na kanyang matubag sa mga pag-ampo. Kaya tubig ng Diyos sa kanunay, maghatag siyang gugma o kaluoy din ka nato. Pablo, kanunay, ang atong adlaw-adlaw na libuhaton o pagdahin pagsikot pag-imag sa mga Diyos buntag gabi in between hinawat nga kanan nato lang buhaton kay wala ang atong kanunay naghatag kong kusog sa aton kayon sa kabutihan kanunay ang Diyos magalihok sa pagkinabuhi kanunay nga duulta sa atong bilang Diyos kung kanunay tanong magaday mga siguro mag-imayang salamat kaniya buntag gabi in between adlaw-adlaw sa pagkinabuhi. Amen. So ang grasya sa atong bilang Diyos kanunay mag-abot ka nato tungod kay wala ta kayo kaniya. No. Kanunay nato sa pagkinabuhi. Amen. So, kailangan yun, bisan pa o kamulang sa inyong kaugalingon, kailangan yun na mo manilugod mo, o mag-ampos sa pagkakas Diyos, magkanta sa pagkakas Diyos. Alam nga, kami kanta sa pagkakas Diyos. O ba't nga pagkakas angels siya mag-gate sa cross and prayer. Hello, praise the Lord, self-confidence, and sa kapiyan kami ng natin, masimbagan ng Lord. Salamat sa pusyon ka naman sa tibok, sinana, salamat sa mga puro, mga talimungan, hinatang mag-sukis, mga kasing-kasi, lalo siya ng gabay sa mga panabihi. Salamat sa mga gumang, krasya, panalangin mo sa restriction, at pala mga kapala ng bubuan niya sa tibok. Sa gabi, sa papayan, sa pagsimba, malaro, o yung sa kami ipalayo sa mga tao latan na sa espero lota ng mga situplatan na pinamaganasal ka rin ng kabisara sa mga sila. Kung sa po ni Jesus, manasulo ng kalumong sa away kasabot ng Jesus name. Jesus wala pa kasabot ng Jesus name, si Kids Oto, sa Jesus name, si Kids Pagatan, kung naran ng pugan, kasabot Jesus name. Si Jesus Kalawasan, kasabot Jesus name. Si sa Doris Ruma, kasabot Jesus name. Jesus Bukok, mga pugan, kasabot ng Jesus name. Sa Jesus Kalawasan, kasabot Jesus name. Sa kita to, sa Ruma, kasabot ng Jesus name. Mga puso ng nilanat, kasabot ng Jesus name. Mga sakit mo sa mga virus, virus parasites, kasabot ng Jesus name. O kung po mga sakit, badan malapin mga batik, ulang batik, sa hospital, kung mga kaya malapin. Jesus save, Jesus heal, Jesus the fountain of life, others come to love Jesus. As our shepherd, we shall not want. Thank you, Jesus. All thy praise, glory, and power, might, thanksgiving belongs to Jesus. Jesus, I pray and praise the Lord.